Nadakma ang 5 lalaki matapos holdupin ang isang 81 taong gulang na babaeng nagtitinda ng sibuyas sa Purok Magsaysay, Barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija noong March 14, 2026, dakong alas 10:30 ng umaga. Batay sa ulat ng pulisya, nilapitan ng 5 hindi pa nakikilalang lalaki ang biktima habang ito ay nagtitinda. Tinangka umano ng mga suspek na kunin ang suot nitong mga alahas nang tumanggi ang biktima porsahang inagaw ng isa sa mga suspek ang kanyang kwintas at singsing bago tumakas. Sa tulong ng agarang responde ng komunidad, mga opisyal ng barangay at mga tauhan ng Gabaldon Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Miller A. Cuarteron, officer in charge, agad na naaresto ang 4 na mga suspek. Ang ikalimang suspek ay kalaunan namang kusang sumuko sa mga otoridad sa tulong ng kanyang asawa. Lahat ng mga suspek ay residente ng Barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Na-recover ng mga otoridad ang mga ninakaw na alahas kabilang ang isang kwintas na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at isang singsing na nagkakahalaga ng 5,000 pesos na may kabuang halagang 30,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspek habang inihahanda ang kasong robbery na isasampa laban sa kanila sa Office of the Provincial Prosecutor sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Timbog sa mga tauhan ng Laor Police Station ang isang lalaki dahil sa paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines matapos mahuli sa isang anti-criminality checkpoint sa Barangay Sagana, Laor, Nueva Ecija noong gabi ng March 16, 2026. Habang nagsasagawa ng checkpoint sa kabaan ng Laor Gabaldon Road, pinara ng mga pulis ang isang sasakyan na nagtangkang umiwas sa inspeksyon. Dahil dito nagkaroon ng maikling habulan hanggang sa tuluyang maharang ang sasakyan at maaresto ang driver na isang 40 anyos na lending employee at residente ng Barangay Sapang Buho, Palayan City. Sa isinagawang inspeksyon sa sasakyan, nadiskubre ng mga otoridad ang isang kahon ng sigarilyo na kalaunay na kumpirmang peke at walang buwis. Umabot sa 156 na rims ng smuggled cigarettes na may tinatayang halagang 57,000 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Ang mga nasamsam na ebidensya ay kasalukuyan nasa kustudiya ng Laor Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 8293 laban sa suspek para sa pagsasampa nito sa Office of the Provincial Prosecutor sa pamamagitan ng inquest proceedings. Ayon kay PNP Provincial Director Police Colonel Richie Claraval, nananatiling matatag ang kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa pamahagi ng peking sigarilyo sa lalawigan. Aniya, patunay ang operasyong ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na maprotektahan ang lehitimong kalakalan at mapigilan ang pagkalat ng ilegal na produkto sa komunidad. Naglunsad ng malawakang manhunt operation ang pulisya kasunod ng pamamaril na ikinasawi ng isang barangay captain at ikinasugat ng isang magsasaka sa barangay Kabulihan, General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija noong umaga ng Martes, March 17. Kinilala ang nasawi na si Arthur Bautista, 40 anyos at kasalukuyang punong barangay ng nasabing lugar. Idineklara siyang dead on arrival ng attending physician sa Premier General Hospital matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang sugatan naman si Conrado Villena, 56 anyos, na magsasaka na patuloy na nagpapagaling at nasa stable condition ayon sa otoridad. Ayon sa ulat ng pulisya ng General Mamerto, Natividad, naganap ang insidente bandang alas 8 ng umaga at agad namang naiulat makalipas ang ilang minuto. Mabilis na rumisponde ang mga operatiba at agad nagpatupad ang Oplan Bacod o Drugnet Operation upang matunton ang mga suspek.
Gayunpaman, nakatakas ang mga hindi pa nakikilalang salarin na umano'y tumakas patungo sa direksyon ng Cabanatuan City. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya kabilang ang koordinasyon ng SOCO ng NEPFU, pagkuha ng mga pahayag mula sa mga posibleng saksi at pagsusuri ng mga kuha sa CCTV sa lugar. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na motibo sa krimen habang pinaigting pa ang manhunt operation upang agad na maaresto ang mga responsable sa insidente. Hinihimok din ng publiko na iulat sa pulisya kung may alam sa nasabing pangyayari upang agad na mabigyan ng hustisya ang pagpaslang sa nasabing kapitan.